Yun. Magandang araw mga kakarampot. Welcome sa panibagong vlog. Today, we are going on another solo ride. Magsisimula ang video natin somewhere in Curtis. Dito pa rin sa Ontario, dito pa rin sa Canada. Pag-usapan natin ngayon ang aking top 5 na favorite na advantages ng solo ride na mag-isa. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Ito ang aking top 5 favorite na advantages ng solo ride. Number 5. Develop self-reliance. Pag mag-isa ka, mahahasa talaga ang self-reliance mo. Natural, wala kang aasahan maliban sa sarili mo. Kaya naman you will be pushed to be prepared all the time. May tamang gamit kapag masiraan, may plano kapag magkaaberya, at dapat kabisado ang ruta. At pag na-develop mo na ang self-reliance, magiging useful skill din to pag nasa group ride ka at may nakadepende sa iyong iba. Number 4. Mindfulness. Presence of mind. Presensya ng kaisipan. At dahil mag-isa ka nga, magiging focus talaga ang utak mo sa lahat. At dahil mag-isa ka nga, magiging focus talaga ang utak mo sa lahat, lalong-lalo na sa kalsada. Magiging extra mindful ka sa traffic situation, sa ibang road users, sa safety, at sa iyong sariling lakas at kung paano i-pacing ang iyong sarili. Yan nga, tama yung kutob ko. Nawawala tayo, medyo sumobra tayo ng konti. Dapat lumiko na tayo kanina mga 2 corners away. Pero pwede namang dumaan dito sa isa. Yun nga lang, hindi yun yung goal natin kanina. But anyway, that's fine. That's fine. Ayun, kasi kung dadiretso na natin to, masyado nang malayo. Okay, so balik tayo. Tapos nasira pa itong strap ng first mount ko. So yan, pansamantalang solution muna. Okay, tara let's. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Number 3. Mental resilience. Pwede rin nating sabihin mental toughness. Dahil sa marami kang iisipin kapag solo rider, madedevelop din ang tatag ng iyong kaisipan. Kasama na din dito ang pagpapaalala sa sarili na ikaw lang ang aasahan mo sa daan. Hindi ka pwedeng pabuhat sa ibang kasama. At sa mga oras na susuko ng katawan, kailangang tatagan ang isip para matapos ang ride. I won't let you down. Oh, I won't let you down. We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars for hours. 'Cause you're a renegade. I could be the one who saves
never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me. Number 2, freedom and flexibility. Dahil mag-isa ka, malaya ka. Wala kang aalalahanin na meeting time at ride out time, kung sinong makakapunta, kung sinong hindi. Wala kang iisipin kung may maiiwan ba o kung maiiwan ka. Hindi na rin kailangan magpa-impress sa kasama. You can ride at your own pace. Pwedeng tumigil kahit kailan mo gusto, magpahinga kung saan mo gusto. Sundin natin. At number 1, self-discovery. In the end, ang pinakamahalagang matututunan mo kapag nag-solo ride ay kung hanggang saan ang kaya mo. Kung kaya mo bang lampasan ang iyong self-imposed limitations, mas makikilala mo ang iyong sarili. So yan ang aking top 5 na advantages ng pagsusolo ride. Hindi ko naman sinasabi na huwag makipag-group ride. May advantages din naman ng group rides. In the same manner na may disadvantages din ang solo ride. Pero at times na matagpuan ang sarili na nagsusolo ride, isipin mo lang na hindi rin masama ang mag-isa. At bago ko tapusin ng video, isang konting paalala lamang kapag mag-decide kang mag-solo ride. Remember, always give safety a priority kapag nagsusolo ride. Huwag maging kaskasero, huwag maging jempoy. Respect traffic laws. Wear safety gear tulad ng helmet at reflectors. Have a plan and always bring ID. And you must let someone know where you are going bago ka pa umalis. So hanggang dito na lamang mga karampot. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi naman kayo nag-enjoy, sana natuto. Hindi naman kayo natuto, sana nag-enjoy kahit paano. Don't forget to like, comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung hindi ka pa subscribe. Kung may time ka pa, syempre click mo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. So hanggang dito na lamang, maraming salamat, hanggang sa muli, paalam.